Good day mga travelers. So maraming mga nagtatanong sa atin patungkol dito sa trike na to. Ano yung mga pwedeng gamitin o magiging pang business dito. Ito kasi mga travelers nakadesign talaga sa pang negosyo. So kaya nga napakalaki ng body chassis niya at kanyang body at pwede talaga siya pangkargahan, pang negosyo. So ayan guys, so sa vlog na ito, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng pang business o pang gamit dito mga travelers. Tara, let's go. Marami tayong makakilala o friend na businessman at marami tayong mga subscriber na mayroong mga negosyo na ito ginagamit nila. Kasi nga ang advantage nito mga travelers ay talaga namang pwede siyang pangkargahan, heavy duty rin yung mga pyesa din na ginagamit dito at tumatagal. So, ayan mga ka-travelers. Isa sa magandang negosyo dito mga ka-travelers ay ang water station. Yan. Marami tayong kakilalang may mga water station na ito yung ginagamit nila. Panghakutan, alam nyo ba na pag itong ginamit nyo ay makakatipid kayo sa gasolina? Ang kanyang makina at same lang din sila ng konsumo ng 175cc katulad ng Barako. Alos din sila nagkakalayo. Pero ito kasi kahit pala siya mga ka-travelers ay marami ka namang karga mga ka-travelers sa trike na to. So, iyon lang yung advantage dito mga ka-travelers. Okay, so yun sa meron tayong kilalang water station. Dito nakapagkarga siya dito ng nakapagkarga siya dito mga ka-travelers ng 40 na galon. So grabe, napakadami yun. 40 na galon, mahigit ang kinakarga niya. So, dalawang deliveran yun mga travelers. Sa water station lang yun guys, no? At na mas nakakatipid siya gawa ng magkano lang yung konsumo niya sa fuel. And next mga travelers, may kakilala rin tayong businessman na meron siyang ukay-ukay. So pag kumuha siya ng ukay-ukay mga travelers, ito rin kinakarga niya. Kumakarga siya dito ng 7 bill o 7 bundle na mga damit. So malaki kasi yung body nito, kaya kayang-kaya siyang kargahan ng mga mabibigat mga travelers at malaking bill o yung bundle-bundle na mga damit mga travelers. So hindi lang yan. At pwede niya pang lipat yung mga damit na binebenta niya sa ibang mga lugar gawa ng syempre meron siyang service na at lumilipat-lipat siya dito sa ibang lugar mga ka-travelers, no? Okay, ang next nating kaibigan na meron din ganitong trike ay ang negosyo niya naman ay Paris, no? So grabe, ang galing niyang magpa-assemble ng kanyang trike. Yung kanyang trike ay merong bubong dito. So yung gilid niya, iangat lang yon, bubong na yon, kabilaan. Then meron siyang lamisa and meron siyang upuan. So ano na siya, Paris store na. So at least yon, folding yung side, pwede siyang instant mo siyang may bubuka yung gilid. So napakaganda mga travelers kung meron ganon. At marami yan dito sa Tuguegarona. And meron tayong pandesal din, pandesalan na nagtitinda ng pandesal na ganito rin yung ginagamit niya mga ka-travelers. Rolling store naman sa kanya guys. Umiikot siya dito sa buong Tuguegarao para magbinta nitong kanyang produktong pandesal. So yun ang kagandahan pag ganito. Iyon yung pwedeng gawing business pag meron kang trike na ganito mga ka-travelers. And isa nating tropa pa na mayroong ganito at ginagawa niyang pang negosyo. Okay mga travelers, yung isa pa nating kakilala, yun naman ay meron siyang parang food cart din. Ganito rin, ang ginagawa niya ay nagluluto siya ng mga kikiam, quick. So, umiikot din yun siya sa buong Tuguegarao at nagtitinda. Then yung isa pa nating kakilala ay milk tea naman ang kanyang trip. So, grabe. Ang daming business purposes sa ganitong trike. Kaya kung gusto mong gumawa ng mga ganong negosyo, yung mga pwede mong i-travel, mga ka-travelers, ikot. So ganito nga magandang trike.
At least pwede malaki ang body niya at pwede mong i-tubeless yung gulong. Pwede mo karga ng nitrogen mga ka-travelers. O kahit malayo-layo pa yung biyahe mo ay kayang-kayang umabot mga ka-travelers. At pang long ride talaga. Kaya grabe mga travelers, ang dami nating pwedeng gawing negosyo sa pamamagitan ng ganitong trike. So napakadami. At isa pa dito sa nagandahan ko dito ay pwede i-modify yung body niya, yung body design. So pwede natin gawing steel. So ang ginawa ko kasi diyan, ano lang muna, halo na para hindi makatipid at maliban sa hindi makatipid ay medyo magaan pa sa makina. Kasi pag gawin natin steel yan, medyo mabigat na sa makina yan. Sa paahon ay kaya din naman, pero medyo syempre alam natin yung fuel consumption ay kapag mabigat mas lalong magastos. So ayan guys, no, at yan ang kagandahan sa Chariot. So papakita ko sa inyo yung mga modification natin dito. So, naglagay tayo ng dashcam, camera, yan, phone holder, at yung patungan dito sa harap na parang dashboard. So nilagay natin yan para hindi tayo mahirapan kung may kakabit tayo na design dyan. So ayan, saksakan ng ating phone charger. Meron din tayo para in case malubat yung ating cellphone ay makapag-charge tayo guys, no? So dito lang, malapit lang yung phone charger dito sa ating phone holder. And ano pa, so nakarang vlog natin ay inayos natin itong kanyang knuckle bearing, front shock, cross joint, itong kanyang front brake cable. Ang dami nating inayos. So in-update lang natin ngayon guys yung mga lumang pyesa na pwedeng magkaroon ng diferensya. So okay na yung ating suspension, bago na yung ating oil seal dyan, at maganda na yung rebound ng ating suspension guys. Okay, so yan yung mga update natin ngayon. So papakita ko sa inyo yung ilaw natin simula dati. 2 years later ay nagpalit tayo ng bulb. So hanggang ngayon okay pa. Yun yung andar ng ating makina. Napakadining guys. Yan. So, papakita ko sa inyo yung hazard. Ito yung hazard natin. Nasa left side. So, ayan yung hazard natin mga ka-travelers. Yan o. LED na rin yan. Pero parang hindi pansin, ano. Naka-LED na ito mga ka-travelers. Hindi na siya bulb type. Yan, LED na siya. Pero parang pansinin din naman mga ka-travelers. At mag-add na lang ako ng ibang accessories dyan. Okay. So dito naman yung signal light natin nasa left side din. Hazard lang. Okay. Papakita ko sa inyo yung hazard natin sa likod. Yan o. So naka LED din yan siya. Para pansinin mga travelers. So gumamit tayo ng LED bulb. Yan din yung brake light natin. Kakapalit lang din natin ng brake light switch. Okay. Mas maganda kasi pag pansinin yung ating signal light. So papakita ko sa inyo yung brake light switch. Bagong palit tayo ng brake guys, ng brake light switch. So tingnan nyo. At i-release ko yung ating okay. So bago yung ating brake light switch i-release ko yung ating handbrake. Pag nirelease natin yung ating handbrake, automatic namamatay yung ating brake light. So doon siya nasabay sa ating handbrake. Then ayan o, pag inapakan ko yan, umilaw. So bago kasi yan, kaya talaga namang accurate yung pagka binibrake natin. Yan, nailaw siya. Okay. So yan yung updated natin ngayon na pina-improve dito sa ating trike. Okay guys, so tara, diretso tayo. Maghanap tayo ng mababang babaan dito. Gawa ng andito kasi tayo sa sidewalk sa taas. So mataas yung
Mataas yung samentado dito guys. So maghanap tayo ng medyo mababa. Doon tayo sa unahan. Okay guys, baka naman dyan pa-subscribe ng ating YouTube channel guys, and pakiclick ng notification bell and click nyo po yung all para updated kayo sa ating mga vlog update patungkol sa trike na ito. Yun, merong mababa doon. Doon na lang tayo bababa. Pwede rin kasi masira yung suspension natin pagka yung dadaan natin ay mataas. O tara, pauwi na tayo mga travelers. So ito kasi pang ano natin to, pang travel. Travel vlog, kaya gagawin natin tong camper trike. Yung iba naman ginagawang pang negosyo. Kaya depende rin talaga sa kung ano yung plano mo sa trike. Nakadepende rin sa purpose. Lantok. Okay. Tas ganda na lang rebound ng ating suspension sa harap. Parang brand new lang.
Ha? Pwede na, may mga dumadaan na kuya. Ha? Okay guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. So nandito na tayo sa SM City Pagaycaraw guys. So, thank you for watching.